Magandang umaga po mga kapatid. Isang pribilehiyo po na makasama kayo sa pananambahan sa umagang ito. At yung sinabi po ni Ate Jack na wedding ay 21 years ago. So matagal na po at sa biyaya ng Panginoon ay happily married sa ating Pastor Moy. At ngayon po, ako po ay bumabati ng advance happy anniversary sa inyo. Napaaga ang ating change pulpit dahil next week ang inyong celebration. So 25 years? Yes, at tayo ay nasa season of harvest. Naririnig ko po yung preaching ni Pastor nung mga nakaraan at nanalangin din po ako ng mensahe ng Panginoon para sa inyo. So in line po sa inyong tema ng season of harvest at noong mga lumipas na linggo, naintindihan natin na the season requires change. This requires faith or belief. At sa umagang ito, ang inilagay po ng Panginoon sa puso ng inyong lingkod na para sa inyo, mga kapatid ko dito sa BGO, in the season of harvest, paano tayo magiging effective na participant doon po sa layunin ng Lord of the Harvest. At yan po ang ating pag-uusapan. Sinabi po ng salita ng Diyos sa Mateo chapter 9, 36 to 38, ang ating Panginoong Jesus, bago niya po sinugo ang mga alagad. Sabi po ng Biblia, nang kanyang makita ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nababalisa at nakakaawa na gaya ng mga tupa na walang pastol. At sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin. Subalit, kakaunti ang manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin, sa Lord of the Harvest, na magsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa umagang ito, nais po nating sagutin ang tanong na bilang mga tagasunod mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, paano tayo dapat mag-participate sa harvest na ginagawa niya? Kasi ayaw lang po nating banggitin na ito ay season of harvest na hindi naiintindihan ng bawat isa. Ano yung role ko sa season na ito? Ako ba yung taga-masid? Ako ba ang supervisor? Ako ba ang taga-abot ng merienda ng mga manggagawa? Kasi pwede yon. May iba't ibang bahagi. Pero nais po nating i-trace mula po sa salita ng Panginoon. Ano ang role mo, kapatid? Ano ang role ko? At paano tayo magiging effective and active participant dito sa ginagawa ng Diyos sa season ng harvest, especially sa lugar na ito o kung saan pa man kayo isusugo ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaral ay ating pong kukunin mula sa aklat ng Onas or Jonah. The whole book. Ala ate, bakit buong book? Ang haba naman. So, anong oras tayo matatapos? 4 na chapters lang po ang Jonah. Pero ito po ay isang magandang kwento. Buong kwento, hindi natin siya pwedeng tariyahin. Kasi ang mensahe ng Panginoon ay napapaloob sa buong kwento. At sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos, nais nating maunawaan ang puso ng Lord of the Harvest. Naniniwala po ako na para tayo ay maging effective, nakabahagi sa season of harvest, we have to understand the heart of the Lord of the Harvest. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, ikaw nga po ang Lord of the Harvest. Ikaw ang nagkukos ng pag-aani, Panginoon, at nalalaman mo na handa ang mga aanihin. Lord, ikaw ang nagsabi na kami ay manalangin ng mga manggagawa sapagkat napakaraming aanihin, subalit kakaunti ang mga gumagawa. We pray, Lord, that as we listen to your word this morning, kausapin mo ang bawat isa sa amin. Lord, we don't want to be just spectators sa ginagawa mo sa season na ito. We want to be active participants. But help us, Lord, to understand ano po yung specific na bahagi ko. I may not be a pastor, but I am your child. And as your child, I pray, Lord, all of us would understand ano po, Panginoon, ang puso mo sa panahong ito. Ano ang puso mo para sa pag-aani? At sa ganung paraan, makakalakad ang bawat isa sa amin ng matapat sa iyong ginagawa at nais ipagawa sa buhay ng bawat isa. Mangusap ka, malaya kang mangusap sa puso namin, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. Pangunahan mo kami, ang kapangyarihan ng iyong banal na spirito ang siyang magturo sa bawat isa sa amin.
We praise you and we only desire na ikaw lang ang malwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen. So ang Book of Jonah po ay popular sa mga bata dahil sa kwento ng malaking isda. Pag binanggit natin ang book na ito, yun ang unang larawan na papasok sa ating mga isip. Parang too good to be true. Sino ba naman ang mabubuhay ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng isda? Diba? Kwentong bata yata ito. Subalit si Jonah ay hindi po isang fictional character. Siya po ay tunay na tao na nabuhay sa panahon ni Haring Rehoboam II. Doon po siya nag-minister bilang prophet sa Northern Kingdom. Noong panahon po na nahati na ang bayan ng Israel, meron ng Northern and Southern Kingdom. Ito pong si Jonah, Prophet Jonah, ay nag-minister. In fact, nag-prophesy po siya. Sa paghahari po ni Rehoboam, kanya pong prophesy na lalawak muli ang borders ng Israel. No? So mababasa niyo po yan sa 2 Kings chapter 14, verse 25. At sa verse 23, babasahin ko lamang po for your reference, pero kung may Bible po kayo, pwede po kayo makibasa sa akin. 2 Kings 14:23. Nang magsimulang maghari sa buong Israel ang anak ni Joash na si Jeroboam, sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 41 taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam the first na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Verse 25, nabawi niya ang mga teritoryo ng Israel sa pagitan ng Lebo Hamat hanggang sa dagat na patay tulad ng ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ni Propeta Onas na anak ni Amitay na taga-Gat Hefer. Verse 26, niloob ng Panginoon na mangyari ito dahil nakita niya ang paghihirap ng mga Israelita, alipin man o hindi, at walang sino mang makakatulong sa kanila. Dahil sinabi ng Panginoon na hindi niya aalisin ang Israel sa mundo, kaya iniligtas niya ang mga Israelita sa pamamagitan ni Jeroboam. Ito pong haring ito, isa sa mga evil kings. Wala pong mabuti o righteous na king sa Northern Kingdom. So kapag narinig nyo na ang hari ng Israel ay galing sa Northern Kingdom, evil king yan. No? Pero sa kabila po noon, nabasa ay narinig po ninyo, binasa ko, na pinalawak ng Panginoon ang teritoryo ng Israel. Hindi dahil mabuti ang bayang Israel, kundi dahil tapat siya sa kanyang pangako. So background po, bakit kailangan kong banggitin? Para malaman natin na ang propetang pag-uusapan natin ay totoong tao. Hindi isang fictional character, subalit kamangha-mangha ang pagkilos ng Panginoon sa mga chapters na ating pag-uusapan. So if you have your Bibles, please open your Bible to Jonah chapter 1. Sa verse 1, narito agad ang utos ng Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Onas na anak ni Amitay at sinabi niya, ito pang utos, pumunta ka sa Nineveh, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon. Dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Familiar po kayo sa Nineveh? Ito po, alam natin na naging capital ng Assyria, na siyang sumakop sa Israel several generations later. Pero nitong panahon po ni Onas, hindi pa po ganun ka-powerful ang Assyria. Medyo relatively weak at payapa ang Israel sa panahong ito. Pero trademark na nila ang kasamaan. Hindi pa man sila makapangyarihang bayan, likas na sa kanila ang kalupitan at kasamaan. Kaya't sinabi ni Yahweh, kailangan ng intervention. Nagsugo siya ng propeta mula sa Israel papunta sa wicked nation na ito para, ano pong purpose? Bakit po sinugo si Onas? Magbigay ng babala. Dahil matindi na ang kanilang kasalanan. So bilang isang propeta ng Israel at inuutusan si Jonah na pumunta sa isang makasalanang bansa na hindi Israel, ano kaya ang kanyang damdamin?
Kung kayo yon at nababalitaan nyo masama ang bayan na ito. So nais kong ilagay natin ang ating mga sarili para maunawaan natin yung kanyang mga action. Kasi po, nakakagulat, na nakakatawa, na nakakalito ang response ng propetang ito. Sa verse 3, kaya tinawag ko pong rebellion. No? Bigyan niyo po ako ng chance na i-explain. Bakit ko tinawag na rebelde ang propetang ito? Masyado naman to si Ate Sol maka-judge. Pero sa akin pong pag-observe, ang kanyang action ay parang anyong rebellion against God. Why? Sabi po ng verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Onas na takasan si Yahweh. Ipinasya. Ito po ay isang desisyon. Ito po ay conscious na choice na gawin ang opposite ng pinagagawa ng Diyos. Ang sabi niya, yung masamang bansang yon, babalaan mo, ang damdamin ni Onas, no, ayaw ko. Ano kanyang ginawa? Nagtungo siya sa Joppa at doon nakatagpo siya ng isang barko na patungong Tarsis. Ang Joppa po ay isang pier nasa Mediterranean Sea. No, labas na rin po ito ng border ng Israel at makikita niyo po sa ating mapa na, nasa mapa na ba kayo? May kopya ba ako? Hindi ko makita no, kung ano ito pala. Natakpan. Ayan, sa ating mapa, pansinin niyo po ang lugar ng Joppa. Nasa baba po banda ng Israel. Ang destination ni Jonah ay 550 miles lamang, papunta sa Nineveh. Gaano kalayo ang kanyang gustong puntahan? 5 times ng layo. Hindi lang dobling layo, triple, quadruple, no. 5 times. Sobrang layo. Bakit? Ang sabi po ng verse, sa ganitong paraan, inakala ng propeta na matatakasan niya si Yahweh. Propeta, nag-prophesy siya kay Jeroboam ng paglawak ng kaharian nangyari. Therefore, hindi false prophet si Jonah. Nakakarinig siya ng tinig ng Diyos. Subalit nakakapagtaka na in response sa utos ng Panginoon sa kanya, opposite ang kanyang ginawa, extra effort pa siyang lumayo, thinking, inaakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Alam niyo po, si Jonah ay familiar sa mga psalms. Alam niyo po yung mga awit? Kasi ang prayer niya ay combination ng iba't ibang psalm, pag inyo pong inaral. Subalit, meron siyang psalm na nakalimutan sa kanyang pag-iisip. Meron bang pumapasok na verse sa isip ninyo? Sabi po ng Psalm 139, English po yung kopya na mayroon ako, verses 7 hanggang 10. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make a bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Sabi po ng awit. Psalm 139, hindi ako makakatakas sa presensya ni Yahweh. Subalit ang propetang ito ay nagpakalayo-layo. Thinking, sabi no, hindi ko po inassume. Sabi niya, sa ganitong paraan, inakala niya na makakatakas siya kay Yahweh. So bakit ko siya naisip na pangalanang ito ay rebellious act? Pinahayag ng Panginoon ang kanyang plano. Punta ka sa Nineveh, babalaan mo sila. Sinusugo kita. Ano ang response ni Jonah? No? Hindi nagpapilit, pero opposite. Palayo sa kalooban at plano ng Panginoon. Subalit kung babasahin po nating patuloy mula sa verse hanggang 16, 4 hanggang 16, makikita natin ang sovereignty ng Panginoon over the harvest. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo yung salitang sovereign? Siya ay mataas sa lahat. Walang bagay na hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan. At dahil siya po ay Lord of the harvest, gusto ko pong makita natin na ito. Siya ang may-ari ng anihin.
Kanya ang tag-ani pag-aani at walang bagay na kayang gawin tayo para hadlangan ang kanyang plano. Tingnan po natin sa response ng Panginoon. Ngunit, nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh. Si Yahweh ang kumilos, nagpadala siya ng malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante o yung mga mariner na kasama niya sa bangka. Dahil ito po ay naglalakbay papuntang Joppa, hindi lang po ito mga Israelita, mixed nationalities ang laman ng barko. No? At dahil sa napakatinding bagyo, kanya-kanyang tawag sila sa kanya-kanya nilang Diyos. So, ilan ba Diyos mo? Tawagan mo lahat, ha? Ikaw 2, pwede na yan. At least 2. Ikaw ilan po? 10. Sige, tawagan mo silang lahat. Kasi delikado, mamamatay tayo. Let's go! Pero surprising po ang response ng propeta ng Diyos. Sa verse 6, nang nakita siya ng kapitan, anong ginagawa niya? Kasi ginising eh. Actually, yung description nga, mahimbing pa siyang natulog doon sa ilalim, kailaliman ng barko. Sabi, anong ginagawa mo dyan? Nagagawa mo pa bang matulog? Bumangon ka at manalangin ka sa iyong Diyos. Ano po ang inaasahan ng kapitan? Bakit nagpapatawag siya ng prayers? Baka sakali, no? Baka sakaling kaawaan tayo. Hindi ko sure kung kaninong Diyos ang tutugon. The more, the merrier. Lahat tayo magsipag-pray. Sa lugar na iyon, may isang tao na nakakakilala ng tunay na Diyos. Marami sila, kanya-kanyang tawag. May isang nakakakilala sa nag-iisang Diyos. At ano ang kanyang ginagawa? Sa panahong dapat siya ay kumikilos, nag-i-intercede on behalf of the boat. Siya lamang ang may ugnayan sa tunay na Diyos. Desperado yung mga kasama niya. Kaya nga, kanya-kanyang panalangin. Tinatapon pa nila lahat ng laman nila. For sure, mahalaga yon. Magdadala ka ba ng something na walang value sa'yo, sa layo ng biyahe mo? Mahalaga. But they do not see it as important as their lives. Mas mahalagang maligtas tayo. Sige, tulong-tulong, kanya-kanyang faith, pero manalangin tayong lahat. But here we have the prophet, the only person on the boat na may access sa tunay na Diyos, and he is sleeping. He did not bother to even pray. Why? Bakit? Di ba tumatakas siya sa Diyos? Ano kung makipag-usap kay Lord? Tinatakasan ko nga yan eh. Nakuha niyang matulog. Gusto ko pong basahin natin, bagamat mahaba-haba. Interesting po kasi yung naging discussion ni Jonah. Wala kasi ako dyan sa slide, kaya nawa ay sundan nyo po sa inyong mga Bible. Sa verse 7 po, eto na. Bukod sa panalangin, kanya-kanyang pray. Sabi pa nila sa isa't isa, mabuti pa magpalabunutan tayo. Malaman natin kung sino ang may kinalaman, may kasalanan. Kanino ba? Nakasalanan to, bakit tayo nagkakaganito? Maganda naman ang idea nila. So, alam nyo ang kwento. Nabunot si Onas. Wala na siyang takas. Nang magkagayon, sinabi nila sa kanya, verse 8, sabihin mo nga sa amin, dahil kanino dumating ang kasamaan na ito sa atin? Ano ang iyong hanap buhay at saan ka nanggagaling? Ano ang iyong lupain at ano ang bayan galing ka? So, walang choice na corner si Onas. At sinabi niya sa verse 9, sinagot niya yung napakaraming tanong. Ako ay isang Hebreyo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Putulin natin kasi may karugtong pa yon, ano? So, ano ang kanyang ginagawa? Nandun na ba kayo sa naka-highlight na blue? Mag-next slide tayo, kuya. Itong part na naka-highlight na ito. Yan, sa next. Yan. Pansinin niyo ang kanyang statement. Ako ay isang Hebreyo
Sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Nakikita ko po ito na siya ay nagtitestify. Nagpapatotoo kung sino si Yahweh sa harap ng mga taong takot, sa mga taong nangangamba para sa kanilang buhay at hindi nila alam sino ang aming tatawagan. Narito si Onas nagsasalita. Ako ay Hebreyo, sumasamba ako kay Yahweh. Sino si Yahweh? Siya ang Diyos ng kalangitan. Siya ang may likha ng dagat at ng lupa. Hindi ba nagpapatotoo siya tungkol kay Yahweh? Plinano ba to ni Jonah? Nung siya ba ay sumakay sa barko, kasama ba sa kanyang agenda? Magpapatotoo ako rito sa mga nakasakay sa barko para makakilala naman sila sa Panginoong si Yahweh. Di ba wala? Ang nasa isip niya, ang kanyang sarili. Ang balak niya, tumakas. Yun lang. Kaya nga natulog siya. Wala siyang effort makipag-socialize. Kung kayo yun, ay mag-witness ako dito sa bus. Mag-share ako sa makakatabi ko. May ganun ba kayong agenda? Di ba? Bilang mga tagasunod ni Kristo, aware tayo, ang bawat opportunity ay opportunity magpakilala si Kristo sa mga tao. Pipila ako sa NBI, sa SSS, magbabayad ako ng tubig, meron akong makakasamang tao, opportunity para ikwento ko si Jesus. Nasa ospital ako, naghihintay kami ng bill, naghihintay kami kay doktor, nakapila kami, may opportunity ako, kakausapin ko yung katabi ko. Kasi may problema yan eh, yung anak niya may sakit, siguradong open ang puso niyan kay Lord, isi-share ko. Pero si Jonah, walang ganon. Ang kanya, tatakas ako kay Yahweh. But he found himself testifying about God to an audience whose hearts are ready to hear. Wala siyang plano. Subalit, ang Lord of the harvest ay may plano sa kanya. Sa kabila ng kanyang katigasan ng ulo. Sa kabila ng kanyang, tinawag ko ngang rebellion. Sa kabila ng kanyang pagtakas, he found himself, telling people about God. At tingnan niyo po, ang sabi nila, anong gagawin namin? So ang suggestion niya, ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Kasi lalong lumalakas kahit anong gawin nila. Sila na lang ang natira, wala na yung mga cargo na itapon na. O alam naman italon na nila yung mga sarili nila. Para saan pa? So, tinanong nila, anong gagawin? So sabi ni Jonah, alam ko, ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. In fact, resistant pa nga yung mga tripulante. Ayaw nila. Sabi nila, may iba bang solusyon? No? Bakit wag mo ilalagay sa kamay namin ang iyong buhay? Pero, the more silang nag-hesitate, lalong lumalakas ang barko, and therefore, sabi po ng verse 14, kaya't nanalangin sila kay Yahweh. Earlier, nananalangin sila sa kanya-kanyang Diyos. Just to be sure. Just in case, malay mo yung sa'yo yung tama. This time, they were praying to the one true God. Nakilala nila, dito pala dapat tatawag. Yung prayer pala namin for help, i-direct namin dapat kay Yahweh. At nanalangin sila, Lord, wag mong i-take against us. Yung gagawin namin ikaw po ang makapangyarihang Diyos. Patawarin mo kami kung ihagis namin siya. Pero kalooban mo ang mangyari, medyo along those lines yung kanilang prayer. At pagkasabi nga nito, after na manalangin, binuhat nila si Jonah at inihagis sa dagat. Immediately, upon impact, tumigil ang bagyo. Kung ikaw yung tripulante, ano ang iyong response? Totoo nga. Totoo nga na may Diyos siya na tinatawagan niya, siya nga. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, makapangyarihan kasi kaya niyang patigilin ang malakas na bagyo. As a result, sabi po ng verse 16, dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh.
kaya't sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglingkod sa Kanya. This is a result of the action not of Jonah, but of God. Dahil siya ang Lord of the harvest. Mag-aani siya, nag-aanyaya siya ng mga manggagawa. Si Jonah, sa observation natin, ay hindi willing na makibahagi. Tatakas siya doon sa destination 1, Nineveh. But, hindi niya alam, gagamitin pa rin siya ng Panginoon, maging sa gitna ng bagyo. Anong makikita natin na itinuturo ng salita ng ating Panginoon sa bahaging ito ng kanyang kwento? Ang puso ng Lord of the Harvest is that He sovereignly invites our participation in His work. Inaanyayahan niya tayo na makibahagi sa kanyang ginagawa. At yan po yung ating unang observation, which is already our next slide, para sa reference ng ating mga kapatid. The heart of the Lord of the harvest is that He sovereignly invites our participation. Why do I say He invites? Hindi niya po dinidemand. Iniimbitahan niya. Ginugusto niyang willing kang maging bahagi. Kung tutuusin, kaya niya, kasi makapangyarihan siya eh. Pwede niyang isang pitik lang lahat tayo, humahayo, nagpapatotoo. Kaya niya yun. Pero naramdaman mo bang hinila-hila ka ni Lord mula sa iyong bed? At yung bibig mo kusang nagsasalita? Hindi niya gagawin yun dahil tayo ay kanyang mga anak na may sovereign will. May will din tayo, no? Meron tayong kalooban. At ang ating Diyos ay nag-aanyaya na makibahagi. Pero banggitin nyo, nilagay ko yung salitang sovereign. Kasi po, siya pa rin ang makapangyarihan. Kahit hindi ka willing, ayaw mo, gagamit siya ng iba, mamimiss mo lang yung pribilehiyo na maging participant ka. Mamimiss mo yung blessing na mamangha ka sa mga ginagawa ng Panginoon. No? Sa case ni Jonah, nakita natin, inanyayahan siya ng Panginoon at natagpuan ni Onas ang kanyang sarili na bagamat passive, bahagi pa rin siya ng harvest. Kasi nagpatotoo siya, pinakilala niya kung sino si Yahweh. So for us to participate in the harvest in this season, we have to understand that's the heart of the Lord of the harvest. He invites us, He invites you and me to participate sa Kanya pong ginagawa. Dahil ito ay panahon ng pag-aani, inaanyayahan ka niya na maging bahagi. Pagpatuloy po natin, chapter 2. Ayan, naka one chapter na pala tayo ng Jonah. Kalain niyo, meron kayong mapag-aaralang one book in one sitting. Sa verse 117 muna. So inutos ng Panginoon na nilamon si Onas ng isang dambuhalang isda at siya ay nanatili ng 3 araw at 3 gabi. At habang nasa tiyan ng isda si Jonah, ano na ang kanyang ginawa? Finally, nanalangin na ang lingkod ng Diyos. Ano ang nag-trigger para manalangin siya? Sarili niyang circumstance. Nandun na siya. At hindi ko po na babasahin yung buong panalangin niya. No? Bibigyan ko na po kayo ng assignment. Kayo na po magbasa noon. Ito po ay collection, iba't ibang psalm yan. Kung may oras kayo na mag-research, hanapin nyo anong mga psalm ang bumubuo sa prayer ni Jonah sa chapter 2. Pero ang bottom line nun, tumawag siya kay Yahweh at siya ay pinakinggan. At verse 10 sa dulo ng chapter 2, pagkatapos, una inutusan ng Panginoon na lunukin si Onas. No? This time, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan, dry ground. So kung saan man siyang lupa dineliver, hindi ko alam, walang nakabanggit sa teksto, may mga nagsasabi, dineliver siya directly to Nineveh. Pero dahil wala pong ganong explicit na mention, so iiwan natin siya as is. No? Dineliver si Onas sa dalampasigan. Now let's move on to that point. Ano yung makikita natin sa puso ng Diyos sa chapter 2? Unang-una, ikalawa na pala. He graciously pursues and restores people to Himself.
Why do I speak of grace? Deserve ba ni Jonah? Sa katindi ng kanyang paglabag, lantaran yun eh. Inutusan kita tapos sabi mo, no, ayoko. At di lang yon, opposite pa, todo-todo pa, no? Deserve ba ni Jonah na siya ay ibalik ng Panginoon sa dry ground ng safe? Hindi ba magandang medyo paluin ng konti? Magtanda? Pero gracious ang Panginoon. And even yung circumstance na nasa loob siya ng belly of fish, di ba 3 araw at 3 gabi? Kung kayo mahilig sa prayer mountain, iba ang kanyang dun siya sa loob ng tiyan ng isda, makakapag-reflect siya sa kanyang kamalian, no? Bagamat walang nakabanggit ng repentance, kung babasahin niyo po yung kanyang panalangin, pasasalamat yon sa pagliligtas ni Yahweh. Wala dun, Lord, I'm so sorry, I am wrong. Kinikilala ko na ako ay mali, hindi ko na po uulitin. Walang ganong linya. Pero, naniniwala tayo na kinausap ng Panginoon si Onas sa kanyang kinalalagyan. Graciously, pinupursue ng Panginoon si Onas, hindi siya agad-agad tinalikuran ng Diyos. At nais niya, sa pagkaka-isolate ni Jonah sa loob ng tiyan ng isda, ay ma-restore. Maibalik, anak, propeta ka, tinawag kita, may pinagagawa ako sa iyo. Yan ka. Hindi ka run away. Hindi ka rebelde. Nais kitang ibalik sa kung sino ka talaga. And you need this time in isolation para mag-isip-isip ka, anak. Pero yan ang puso ng ating Lord of the Harvest. Hindi siya sumusuko. May tao ka na bang sinukuan? Pasaway eh. Tao lang ako. Oh, sige, meron kang doon. Buti na lang, hindi tayo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi sumusuko even sa worst people na nai-imagine natin. Our grace and patience are often limited. Pero paalala ko lang po sa atin na pinapaalala rin ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagsiswimming sa biyaya ng ating Ama, huwag kang magdamot ng isang baso ng biyaya sa iyong kapwa. Araw-araw, naglulunoy-lunoy ka sa habag at awa ng Diyos. Tama ba? Mano man lang i-extend mo ang same grace to people who you think don't deserve it. Gaya ni Jonah. Tigas ng ulo. So hindi niya deserve. But God is God of grace. He is gracious. Inaabot niya maging ang kanyang pasaway na propeta. Kaya ni-restore niya. At kung paano pong tayo ay recipient ng pagpapala, dapat dispenser din tayo ng pagpapala. No, huwag tayong maging lawa na lahat lang ng tubig, dun lang naiimbak. Sa halip tayo ay maging ilog na dumadaloy, buhay, dinadaluyan ng tubig. Hindi lang imbakan, kundi daluyan. So let's move to chapter 3. At ito po ay tinawag kong recommissioning. Yung chapter 1, kinommission siya ng Panginoon. Ngayon sa chapter 3, ni recommission. Okay, bakit? Sa verse 1, muling sinabi ni Yahweh kay Onas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa inyo. Pansinin niyo po, or anong napansin nyo pala? O, sige, next slide na tayo para mapansin ninyo yung gusto kong pansinin ninyo. Sige po kuya, yan. O, anong napansin nyo? Parehong verse 2. Magkaibang chapter yan. Asa ng chapter 1? First o yung second? Sige, mag-next slide tayo. Yan. Naka-highlight yung pagkakapareho. Yan yung mismong utos. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. May 3 verb. Tumayo ka, pumunta ka, at magsalita ka. Yan ang utos ni Yahweh. Yung isa, reason. Bakit kailangan gawin to ni Jonah? Pinahayag ng Panginoon yung puso niya kasi ang kasalanan nila. Matindi na, kaya bababalaan mo sila. Sa chapter 3, parehong-pareho. Kung ikaw yoon, siguro may idadagdag ka, no? Huwag mo na ulitin yung ginawa mo, ha? Last chance na to.
Ikaw, pinatawad lang kita ngayon, pero ano ha? Pero di ba surprising, parehong-pareho. Kung ikaw ay babasa ng chapter 3 verse 2, wala kang idea kung ano yung nangyari in between. May hint ba ng bagyo? May hint ba ng rebellion? May hint ba ng habag at restoration? Pero di ba very dramatic yung nangyari sa kanya? Ikaw ba naman binagyo, kailangan ka, napahiya ka na, umaming ka na sa kasalanan mo, ngayon tinapon ka pa sa dagat, nag-swimming ka pa, at ikaw pa ay nagstay ng 3 days sa loob ng belly of the fish. Di ba? Ang tindi nun, but there's no hint ng nangyaring shaky sa kanyang buhay. Why? That's grace. Walang pagsumbat. Fresh start. Second chance para kay Jonah. Sige, nagpasaway ka, tinalikuran mo ako, rebelde ka. But I am giving you this, and hindi ko hinohold against you yung ginawa mo. Sa tao, mahirap sa atin kasi emotionally attached tayo sa mga decisions. When we become hurt, kahit ayaw natin, nai-influence yung ating mga action. That's why we have to see the heart of the Lord of the harvest. Kaya po pinakikita ng Panginoon, ito ako mga anak, ganito ako mag-handle ng sitwasyon. Ganito ko kayo tinatrato, kagaya ni Jonah. Sinong propeta ang ganitong pasaway? Wala. Kakaiba to inutusan tapos. Parang kahit, ewan ko, baka kayo, may moment kayo na kaya nyo. O baka ako rin pala, hindi lang ako aware. Ganon din pala yung attitude ko. Pero for a prophet, ang taas ng expectation natin. Propeta kay, ba't ganyan ang ginawa mo? Pero wala kay Lord John. Fresh start. Sige anak, I will restore you. So, parang walang nangyari. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. Back to where it all started. So, tingnan natin. Gusto kong observe natin yung response ni Jonah. No? So, yung chapter 2 pala natin nasa gitna. Yan, skip na natin. Yan, merong incident sa gitna. Hindi lang halata kasi parehong-pareho. Now, let's move to chapter 3, verse 3 to 4. At pinangalanan ko itong reluctant na obedience. Bakit? Sabi ng Panginoon, arise, go, call out against it. Sa verse 3, sabi ni Lord, arise, Jonah arose. Sabi ni Lord, go, Jonah went. Past tense, no? Call out against it, and he called out. Sumunod o hindi? Sumunod o hindi? Aba, mukhang hindi kayo sure. Ang utos, arise. Did he arise? Yes, he arose. Did he go? Yes, he went. Did he call out? Yes, he called out. Did he obey? Yes, he did. But, merong adjective. Anong klaseng obedience ang ginawa ni Jonah? At mapapansin natin yan doon sa mga nakasandwich in between. No po? Yung pong mga words na naka-highlight, meron pong mga detalye ang ating Biblia na hindi lang siya randomly na isama. May purpose. Bakit dinescribe kung gaano kalaki ang Nineveh? Ang Nineveh will take you 3 days para malakbay mo, no, yung lawak niya. 3 days. Sabi ng verse 4, Jonah began into the city going how many days? A day. 1. Ang 1 ba ay kalahati ng 3? Ilan ang kalahati ng 3? 1.5. So anong makikita natin sa action ni Jonah? Isang araw pa lang siyang naglalakbay, nag-preach na siya. So wala pa siya sa kalahati ng lungsod. Siguro medyo konting border, di ba lang nakarating sa gitna? Paano naman nandun sa kabilang ibayo, hindi nakarinig? Kawawa naman, nag-preach si Jonah. Ito pa ang surprising or amazing. No? Ano ang kanyang message? Ako ilang minuto na ako nagsasalita. Hindi ko na orasan ang sarili ko. Ang message ni Jonah sa 4b. Ayan. Basahin natin sabay-sabay. Wow.
Napaka-encouraging naman. Ito ang mensahe na ayaw pa sanang sabihin ni Jonah. Alam niyo po sa Hebrew, lilimang salita lang ang sinabi niya. 5 lang yan. Mahaba-haba lang yung translation natin, naging 7. Sa English, 8, yung mga words. Lilimang salita. Ayaw na ayaw niya pang. Di ba? Mahirap ba magsalita ng 5 salita? Sa'yo, mahirap na mahirap. It's a matter of life and death para dun sa mga tao yun. Hindi nila alam kung hindi mo sasabihin. Pinagdamot mo yung mensahe. Kaya kailangan siyang hugutin muli ng Panginoon. Jonah, anak, makinig ka. Urgent. Hinog ang aanihin sa Nineveh. Nakahanda ang puso ng mga tao. Ikaw ang pinipili ko, magpakahayag ka. Sige, 5 salita lang yung sasabihin mo. Dumaan pa tayo sa tiyan ng malaking isda. Para lang mailabas mo yan. No? So sinabi niya, kung ikaw ay isang Ninevite, hindi mo kilala si Yahweh, wala kang Bible, at ito ang maririnig mo. May stranger na pupunta sa inyo at magpapakahayag. Ano ang reaksyon mo? Maniniwala ka ba? Siyempre, fake news yan. I-ano mo muna, fact check. Di natin alam, ang daming fake news ngayon. Buti na lang noon, wala masyadong fake news. So, sinasabi po ng mga scholars na ang Nineveh at this time, why is it ripe for harvest? Kasi nag-experience sila ng mga calamity, no? Mga lindol at iba pa. Kaya talagang sila ay open. No? Mahina sila. Sinasabi ko sa inyo, di ba, hindi pa ito yung panahon ng tumaas ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Mahina pa ang Nineveh that time. And broken sila dahil sa mga disasters na kanilang nararanasan. Therefore, whatever yung sabihin ni Jonah, handa ang kanilang puso. Bakit? Alam ng Lord of the Harvest ang tamang panahon. He would cause circumstances para yung mga tao sa paligid natin. Sabi natin meron kang sinisharean, 10 taon na. Marahil hindi pa yan yung season. No? Pero alam ng Panginoon, at kapag tinawag ka ng Panginoon sa taong yan ngayon, huwag ka nang makipag-debate kay Lord. Lord, 10 taon ko na sinisharean yan eh. Diba? Kung ikaw ay may tender heart, naririnig mo ang utos ng Panginoon sa'yo, baka ma-miss mo yung right moment. Gagamit si Lord ng ibang tao, yes, pero na-miss mo yung joy of participating in the harvest ng ating Panginoon. This is Jonah's preaching, and the rest is history. Sabi po ng verse 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Nagsabi ba si Jonah ng pag-asa? Meron bang hint ng hope doon sa message niya? Wala, diba? Doom ang binanggit niya. Ano gagawin namin? Pero kumilos ang Panginoon. Kasi ang part ni Jonah, arise, go, call out. Ang pagbabagong puso, kaninong part yon? Kay Lord. Mga kapatid, mahihirapan tayo minsan sa pag-share sa ibang tao kasi iniisip natin na sa atin ang burden ng conversion nila. But no, that is the Holy Spirit's part. Ang nangangausap ng puso ay ang banal na spirito, hindi tayo. In fact, confident ako na ang bahagi ko sa umagang ito ay magpahayag ng kanyang mensahe. Ang pagkilos sa puso, sagot ng Panginoon yan. So wala akong pressure na, baka itong mga nakikinig, hindi naman nakinig talaga. Pinagkakatiwala ko na kay Lord yan. Pero ang faithful na dapat kong gampanan ay ang paghahanda ng mensahe at pagpapakahayag. Sa case ni Jonah, yun lang ang utos. Umalis ka dyan, pumunta ka doon, magsalita ka. Sagot ko na ang pagbabagong buhay ng mga listener. But because God is the Lord of the harvest, ripe ang harvest at alam niya. So nang marinig nila, nag-ayuno silang lahat. Sino tong lahat na to?
Buong bayan na ba to? Di ba naglakad pa lang siya, 1 day pa lang? Area E pa lang po ang naabot. Naku, paano naman yung mga taga-Minuyan? Galing ng Santa Maria o sa amin lang binahagi. Sorry na lang kayo, mas malapit kami. Di ba? Parang ganon. Yung mga nakarinig, naniwala, nagsisi. Pero how did the Lord of the harvest operate sovereignly? Sabi po ng verse 6, nang mabalitaan ito ng hari, nakarating sa highest authority of the land. Ano ang role ni Jonah? Magpakahayag. Yung pagkalat ng balita, gawa ni Lord yan. No? Nakarating sa hari, yung response ng hari, may control ba si Jonah doon? Wala. Hindi niya nga nakausap eh. Pero ang hari, in response doon sa kanyang narinig, nagpakababa rin siya, bumaba sa trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa, naupo sa abo. Ito po yung kanilang action na nagpapakita ng repentance. Sa atin, siguro pagluhod, pag-iyak. Sa kanila, ganito nila pinapakita na ako ay nagsisisi. At hindi lang siya nagsisi personally. Eto na. Para maging effective sa buong lupain ng Nineveh, nagpalabas siya ng isang kautusan. Isang proclamation, utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, siya ay tumawag ng isang national fasting, prayer and fasting and repentance. Yung pong kanyang pinagawa, pagpatuloy natin sa verse 8 yung proclamation, lahat ng tao, ay, damay pati mga pets, mga hayop, yung alaga mong dyan, hindi rin yan kakain, hindi rin yan iinom, magdadamit din yan ng panluksa. Taimtim tayong mananalangin sa Diyos, bawat isa sa atin. Walang makikiride lang yung misis ko bahala na mag-pray sa aming pamilya. Bawat isa manalangin, pagsisihan ang mga nagawang kasalanan, iwan ang masamang pamumuhay. Paano niya inend yung kanyang proclamation? Sabi ng hari, baka sa paraan na ito, mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya sa kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak niyang pagpatay sa atin. Bakit niya sinabing baka? Di siya sure, di ba? May sinabi ba si Jonah? Anong gagawin po namin? Bala kayo, basta 40 days. You're dead. O di sila, anong gagawin namin? Ito ang kanilang response. Tumawag sa Diyos. Baka pag ginawa namin to. Imagine mo kung sinabi ni Jonah. Hindi sila, baka, hindi ko sure, pero baka naman. Confident, kung sinabi ni Jonah, ang dapat niyong gawin, magsisi kayo, tumalikod sa kasalanan, tumawag kay Yahweh, ay gagawin nila yon. Ito nga, di sila sure, ginawa nila eh. No? Pero meron silang faith na kung gagawin namin itong pagpapakababa na ito, diringgin kami ng Diyos. Gusto ko pong pansinin ninyo yung mga salitang may kulay. Ano ang kanilang ginawa? Nanalangin, nagsisi, tumalikod. May naalala kayong verse? O naalala kayong kanta? If my people will humble themselves and pray, if they seek my face, they humble themselves and pray, I will hear from heaven, no? Kung kanilang gagawin, hindi sinabi ni Jonah yan, ha? Naniniwala ako na ito ay kapahayagan ng Diyos sa kanilang puso. Kinausap sila ng Panginoon. All Jonah needed to do was to proclaim. And the rest, si Lord ang kikilos. Siya ang nangausap sa puso ng lahat. Isang bayan, nakakita ka na ba ng buong bayan na nagpa-fasting? Ito po ay maraming gods. Sila po ay polytheist. Pero nagkaisa silang tumawag sa Diyos, sama-sama, iisang puso na nagsisisi at humihingi ng habag ng Diyos. Hindi dumepensa ang hari. Sino ba yung nagsasabi na maano tayo? Taga rito ba yan? Walang ganun. Walang defense na masyado naman siya mag-judge. Tinanggap nila na ang mensaheng yun ay galing sa Diyos and in all humility, kinilala nila na sila ay masama. Kaya nga tumalikod. At ang maganda dyan sa verse 10, na po,
Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Ano ang response natin dito? Masaya tayo o hindi? Of course. Masasabi ba nating mission accomplished para kay Jonah? Sa isang missionary na nagpipreach, kung kayo ay nag-evangelize, target nyo ang isang school, and nag-respond sila ng ganito, mission accomplished? Yes. No? Ngayon, kung ano pa yung next events, labas na sa'yo, pero sila ay nagsisi, at yun ang gusto nating mangyari. Alam niyo po itong action na ito ng Panginoon ay pinahayag niya rin sa Jeremiah chapter 18, verse 7 to 8. Bagamat si Jeremiah po ay hindi kapanahunan ni Jonah, no? Sa future pa yan, mga 200 years later, I think, after ni Jonah. Pero ito ay puso ng Diyos, kaya nais kong ipaalala sa atin. Ang sabi ni Yahweh through the prophet Jeremiah, kapag sinabi ko na ang isang bansa o kaharian ay babagsak at mawawasak, at ang bansa o kaharian na yon ay tumigil sa paggawa ng masama, hindi ko na itutuloy ang balak kong pagwasak sa kanila. Repentance. Sinabi ni Yahweh, kahit masama ang bansa, pag yan ay nag-repent, I will be merciful and compassionate. Kaaawaan ko ang bansa na yan. So hindi, kasi may mga nagsasabi, nababago naman pala ang isip ng Diyos eh. Sabi niya, parurusahan niya ang Nineveh. Sa tingin niyo po, bakit sinugo ng Diyos si Jonah? Dahil ba parurusahan niya ang Nineveh? Kailangan niya pa ba ng propeta para sabihin kung paparusahan niya ang Nineveh? Hindi niya kailangan ng spokesperson, no? Parurusahan niya. Kaya siya nagpadala ng mensahero, ang nais niya magsisi ang Nineveh. At yun ang hindi nagigets ni Jonah. Pero sabi ni Lord, kapag ang bayan tumalikod, nagsisi, no? Hindi ko itutuloy ang aking sinabing masamang mangyayari sa kanila. Anong ikatlong punto na makikita natin dito tungkol sa puso ng Lord of the harvest? He mercifully forgives the genuinely repentant sinner. Mahabagin siya at nagpapatawad sa mga tunay na nagpapakumbaba at tumatalikod sa kanilang kasalanan. Kahit yan ay makasalanan, kapag yan ay humingi ng tawad, tunay na tumalikod sa kasalanan, lumapit kay Yahweh, siya ay patatawarin. Yan ang puso ng ating Panginoon. At the end. Happy ending na ba tayo? Yay! Naligtas ang Nineveh. Pero teka, 4 chapters ang Jonah. Chapter 3 pa lang pala tayo. So sa final chapter, isa na namang nakakalito, nakakatawa, o hindi ko na maintindihan, na event. No? So basahin natin chapter 4, verse 1. Ngunit, so contrary, yay, naligtas ang Nineveh. Ngunit, naghinanakit ng mainam si Onas. At siya ay nagalit. Ang propeta, nagpahayag ng mensahe, nagsisi ang tao, pinatawad ni Yahweh. Ang propeta ay nagalit. Nagalit siya? Diba? Sabi ng English na translations, sa atin kasi naghinanakit. May isang version pa, nagdamdam or nalungkot. Pero ito po, strong po yung description ng original language. So ang pinakamalapit na pwedeng itong dalawang nakita ko, sa mata ni Jonah, itong nangyaring ito ay great evil. Nagpatawad ang Diyos. Masama yung ginawa ng Diyos. Ba't siya nagpatawad? Sabi pa, it displeased him, may adjective, exceedingly. Nagtampo lang ba yun? Di ba hindi? Galit na galit siya sa ginawa ng Diyos. Naggalit ang propeta na ang Diyos ay nagpatawad ng iba. Anong response niya sa kanyang galit? Anong ginawa niya sa verse 2? Buti naman, nag-pray.
Tayo pag nagalit, Facebook ko nga yan. Ay, kukwento ko nga yan kay ka-sister o kay ka-brother. Ay, hindi ko kayo kilala, baka may ano. Wala akong social media, so hindi ko nababasa mga post nyo. Nagpapakayag ako ng kainosentehan kung meron mang natamaan po. Pero common yun, hindi yun sa inyo specifically. Di ba karamihan ang outlet? Ibang tao or social media. Maganda naman ang response ni Jonah. Nanalangin siya. Yung kanyang damdamin kay Lord niya ibinuhos. Yan. So, tayo ay nagagalit din. Hindi rin tayo natutuwa sa lahat ng nangyayari. What I like about this part na ipinahayag ng Panginoon ay transparent si Jonah. Sa damdamin niya. Sinabi niya kay Lord. Kay Lord ka pa ba mahihiyang magsabi? Di ba kung tutuusin nakakahiya yung attitude niya? Pero sinabi niya kay Lord. Oh, eto na sa kanilang conversation. May emoji pa yan. Sabi ng prayer niya, continuation ng verse 2, O Yahweh, hindi ba, bago pa ako magpunta rito, sinabi kong ganito na nga ang gagawin nyo? Ay. Eto na, kaya natin nalaman. Dito lang pinahayag ng passage, bakit siya tumakas. At ito ang dahilan kaya ako tumakas, papuntang Tarsis. Ano nga ba, Jonah? May issue ka ba sa Nineveh? Hindi ka naman taga roon. Hindi na pa naman sinasakop ang Israel. Ano bang kinagagalit mo doon? No? Sabi niya sa pagpapatuloy, alam ko na kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi kayo, Lord, madaling magalit at wagas ang inyong pag-ibig. Alam ko na lagi kayong handang magpatawad. Kilala niya ang Diyos niya. So saan siya nagagalit? Yung bang nangyaring pagpapatawad sa Nineveh ay consistent sa character ni God? Ito si God. God is compassionate and loving. Hindi madaling magalit, wagas magmahal, laging handang magpatawad. Ito ba ay iminanifest ng Panginoon sa nangyari sa Nineveh? Ito mismo yon. O ba't galit si Jonah? Minsan, di ba nakakagalit yung, alam ko mapagmahal ka pero ang lupit mo. Yan, nakakalito yon. Pero nagpapatawad ka kaya ka nagpatawad kaya nagagalit ako. Bakit, Jonah? Bakit? No? So, kaya naniniwala tayo na matindi ang galit niya. Bakit? Sabi niya, conclusion niya, dahil mabait ka, Lord, nagpapatawad ka ng mga kasalanan, mabuti pang mamatay na lang ako. Mas gugustuhin ko pa na mamatay kaysa mabuhay. No? Sabi ni Lord, kung si Lord, ay kung tayo yon. Sabi ni Lord, anong kinakagalit mo, Jonah? Ganda ng sagot ni Lord, no? Sa English, sa LSB translation, do you have a good reason to be angry? May dahilan ba, Jonah, para magalit ka? Ang galit mo na yan, gusto mo mamatay sa tindi ng galit mo. Dahil nagpatawad ako ng tao na nagsisisi. May reason ka ba para magalit doon, Jonah? Sumagot ba si Onas? Hindi. Verse 5, walk out. Lumabas si Jonah, nagpunta siya doon sa labas ng lungsod, umupo siya sa gawing silangan. Ano kayang drama ng propeta natin dito? Gumawa siya ng masisilungan. Sumilong siya doon. Sabi po ng passage, habang hinihintay niya kung ano ang mangyayari sa lungsod. Ano kayang hinihintay niya? Nag-tent pa siya. Para maganda ang view. Ooh. Ano sa palagay niyo ang ine-expect niya na mangyari? Yung una niyang sinabi, di ba? 40 days. Dead kayo. Pero nagsisi. So, asan yung hinihintay niya? So, hindi pa rin matanggap ni Jonah at this point, no? Kasi naghihintay pa siya ng mangyayari mission accomplished na siya Yun lang naman sabi sa kanya, di ba? Arise, go, call out. Alis na. Ako,
Ako na bahala doon. Kung magsisi sila o hindi, ako nang bahala doon. Parurusahan ko sila o hindi, ako nang bahala doon. Basta yan lang yung part mo. Aba, gusto niya pang tingnan. I wanna see. Sana hindi totoong nagsisi. Hindi natin alam kung ano laman ang puso niya. Pero, interesting pa rin yung mga kasunod. So wala po ako sa text niyan, kaya makibasa na kayo sa inyong mga Bible. Continuation ng chapter 4, verse 6. Di umupo na siya, no? Meron na siyang inaantay. Ang sweet ng Panginoon kay Jonah sa moment na ito. Naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas niya sa taas ni Jonah upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Ang init sa labas no? So gayon, tuwang-tuwa si Jonah dahil sa halaman, yung nasa ulo niya. Pero, may ginawa ang Panginoon. Kinaumagahan, verse 7, ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya natuyo. Ayan na naman. Nang sumikat ang araw, naghanda ng Diyos, no? Mainit, ano pa siya ng follow-up, mainit na hangin. At nang tumama yung init sa bumbunan nito ni Onas, sabi ng verse, halos mahimatay si Onas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Siguro baka kulang ng proteksyon. Sa tindi ng init, ano na naman ang sentimiento niya? Gusto na niyang mamatay. Dahil sa init? Sabi niya kay Lord, mas mabuti pang mamatay na ako kaysa mabuhay. Napaka-dramatic ng ating prophet. So pang ilang beses niya nang sinabi yung mas mabuti pang mamatay? Pangatlo na yan. Meron pang, ito yung katlo. Sa verse 9. So sabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka ba na magalit dahil sa nangyari sa halaman? No? Ang sagot niya, bait. Oo, may karapatan ako na magalit. Kaya, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Talagang ang tindi ng galit ni Jonah. Galit na galit na galit. To the point na mas mabuti pang mamatay. So, ginamit ng Panginoon yung halaman bilang object lesson. Sabi ni Yahweh, tumubo yung halaman na yan, lumago sa loob ng magdamag, namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan. Pero, nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Verse 11. At ito ang last verse doon sa Book of Jonah. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito ay isang malaking lungsod na tinitirahan ng mahigit na 120,000 na tao na hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama bukod pa sa mga kawan. Sa Tagalog po, ang pagkaka-translate, malulungkot. Pero sa original na salita niya, it's more yung compassion. Hindi ba ako mahahabag sa bayan na ito? Ang concern ng Panginoon sa welfare ng Nineveh at sa mga tao ay gano'n na lamang. Kaya gagamit siya kahit propeta niya, ipapadala niya sa wicked nation dahil siya ay compassionate God. At nakita niya na ito ay handa, kailangan lamang may magpakahayag sa kanila. At yun ang hindi maintindihan ni Jonah. Nagagalit siya. In-affirm naman ng Panginoon na vinalidate ni Lord yung damdamin niya. Hindi sinabi nila, ang arte mo. Pinapangalanan ni Lord yung feeling. May reason ka ba para magalit, anak? Ikinagagalit mo ba na nagpapatawad ako? Kung napansin niyo po, si Jonah ay nakatanggap ng second chance. Tama? Pero hindi niya mai-connect na ang bansang Nineveh ay karapat-dapat sa second chance. Si Jonah ay humingi ng tulong nung siya ay nasa kalaliman. At sabi niya sa kanyang awit, salvation belongs to our God. Nasa dulo yon ng chapter 2. Ang pagliligtas ay sa Panginoon. Now, nung pinili ng Panginoon na magligtas ng wicked people, at sila ay tama naman, nagsisi, sila'y niligtas. Why was Jonah angry? Ano ang kinakagalit mo, anak?
na ako ay nagiging true to my character. I am compassionate. Nagpapatawad ako kapag humingi ng tawad at nagsisi ang mga tao. Bakit ka nagagalit, anak? At ito po ay isang question na walang sagot. Yan ang ending. Huwag kayong maghanap ng the end. Bakit? Ito po ay open-ended chapter. Ang tanong ni Yahweh kay Onas ay tanong niya rin sa akin at sa iyo. Nag-extend to us. Kung ang Panginoon ay magpatawad, ano ang ating response? Bakit hindi natapos sa chapter 3? Bagamat sumunod si Onas, nangyari ang kanyang mission. Kasi nais ng Panginoon na baguhin ang puso ni Onas, na hindi naka-align sa puso ng kanyang Diyos. Ang Lord of the harvest ay compassionate and merciful. Yun din kaya ang puso ng kanyang manggagawa. Yan din kaya ang puso ng bawat isa sa atin. Ang atin pong ika-4 na punto sa dulo ng chapter na ito, nais nating maintindihan ang puso ng Lord of the harvest. He is compassionate to the lost, and He desires that His children, tayo, ay mag-align ng ating puso sa puso niya. So kung hindi mo alam ang puso niya, hindi tayo makaka-operate in the same way na gusto niya. True, sumunod si Jonah, pero galit siya. Gusto mo bang ganun ang iyong pagsunod, kapatid? O bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, nagagalak tayo sa bagay na nagbibigay ng kagalakan sa ating Ama. Ang nais niya ay i-align natin ang ating puso sa puso niya. At kapag atin itong ginagawa, mauunawaan natin ano ang ating participation sa Lord of the harvest. In summary, i-review lang po natin, ano nga ba ang puso ng Diyos? Kasi sabi natin, gusto nating maintindihan ang puso niya para tayo ay makapag-participate actively and effectively dito sa season of harvest. Una, ang Lord of the harvest ay sovereign at inaanyayahan niya ikaw at ako na mag-participate sa kanyang gawa. Ang ani ay kanya, makikibahagi lamang tayo. Ikalawa, gracious niyang pinupursue yung harvest. Siya ang bahala, habulin sila. Pero maging ang mga manggagawa, kung may mali sa ating attitude, pinupursue rin tayo. And in grace, inaayos tayo ng ating Panginoon. Ikatlo, siya ay mahabagi na nagpapatawad sa mga taong tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan. At ika-4, ang lais ng Panginoon, kung gaano siya ay mahabagin at compassionate, ang ating puso nawa ay maka-align sa puso ng ating Panginoon. At babalik tayo sa ating verse kanina. Ang puso ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya, nang kanyang makita ang napakaraming mga tao, nahabag siya sa kanila. He felt compassion. Why? Para silang tupa na walang mga pastol. Sila ay nababalisa, anxious. Punong-puno ng anxiety ang mga tao at sila ay nakakaawa. Ano ang solusyon ng Panginoong Hesus? Sinabi niya, manalangin kayo kasi ang napakarami ng aanihin. This is the season of harvest. Andyan lang yan sa gilid mo, kaklase mo, katabi mo, kumari mo, kaibigan mo, andyan sila. Napakarami. Subalit kakaunti ang manggagawa. Kaya idalangin mo sa Lord of the harvest na magsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. At sa chapter 10, ang mga alagad na sinabi niyang manalangin kayo, sila rin ang sinugo niya. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, as we reflect on our part dito po sa season of harvest, ano ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo? Habang ating pinag-aaralan ang kwento ni Onas, nakita mo yung mga response niya, nakakatawa, nakakagalit, nakakalito. Hindi ba't ito'y minsan larawan din natin? Sa response natin sa mga pinagagawa ng Panginoon. The harvest is ripe and red. Nariyan sila. Ang tanong, tutugon ka ba sa paanyaya ng Panginoon? Tayo pong lahat ay magsitayo sa ating pagtatapos. At habang tayo po ay nasa moment of reflection, dalangin natin na patuloy nating maunawaan yung puso ng ating Panginoon at sa kanyang pinagagawa sa panahon na ito. Hallelujah.